for incorporating some of the parts of the report that we will render, and I will ask you for your inputs on our final report. We now recognize Congressman Marcoleta. Nandiyan ba si... Nawala, ayun. Mr. Chairman, mumu na lang po lahat ang natira eh. Yung mga mumu ay para sa dagandingding na lang ito. Anyway, pasensya ka na JB, ikaw lang kasi ang sikat dito, so kahit pa paano kailangan nating makapaghanap buhay, ano ha? Ayun nga, ang sabi ng abogado mo nung nakaraan, kay President Duterte ka lamang magsasabi. Pagkatapos, nahilot ka rin, nakapunta ka rito. Ano ba yung dahilan kung bakit nagbago ang isip mo? Actually, Your Honor, alam ko po nandito ako dahil nasa Pinan ako eh. Yun lang? Kasi alam mo, tama yung sinabi nung mga tinanong sa'yo kanina, halos ikaw ang pinakasentro ng tanungan dito dahil yung mga nauna sa'yo, talagang ang turo nila ay sa'yo. Yes, Your Honor. Naisip mo ba na dahil sa ganon, ay kinakailangan pagbutiin mo yung sagot mo sapagkat maaaring susumahin lahat ang itatanong mo. Lahat ito'y mahantong sa tinatawag nating kredibilidad o kawalan ng kredibilidad sa sinasabi mo. Yes, Your Honor. Kanina sinasabi mo, hindi ka ang pinakasikat, pero sabi nga ni Congressman Maceda, lumilitaw na medyo sikat ka rin. Katulad doon sa paragraph 12, meron kang pinapaliwanag kay Secretary De Lima tungkol doon sa paggiba ng mga kubol. Yes, Your Honor. Pagkatapos, meron kang pinaliwanag sa kanya. Yes, Your Honor. Pagkatapos mo nga ipaliwanag sa kanya, tumakbo siya para pati ng gumigiba nito. Yes, Your Honor. Isipin mo yun, JB, mapatakbo mo ang Secretary of Justice Totoo para po sa yun, mismong umawat sa gumigiba. Ano yung pinaliwanag mo? Tinanong ko po si Secretary De Lima kasi ang tanong niya po sa akin, JB, bakit kailangan may kubol dyan? Sabi ko, ma'am, may sobrang oras pa po ba kayo? Pwede po ba akong magkwento? Sabi ko, 3 to 4 decades ago, ang maximum security compound, hindi po pinapapasok ang mga bisitang dalaw na babae, partikular ang mga asawa. So meron pong isang maliit na facility or visiting area wherein doon mo lang makakayakap or makakausap yung dalaw mo. Sabi ko pinayagan ng konti, nagluwag ng konti, na pwede silang mag-love making doon sa ilalim ng lamesa at magtabing lang ng kumot. At dahil nga po sa dalagang Pilipina, naawa po siguro ang pamunuan ng Bureau of Corrections, pinayagan ng pumasok sa loob. Yan din po ang naging dahilan kung bakit natigil po yung riot dyan sa loob, yung madalas na patayan dyan sa Bilibid. And of course, kailangan po ng privacy, gumawa po ng kwarto. Sabi ko, nung pumasok po yung mga kwarto na yan at nagdatingan itong mga negosyanteng Pilipino at Chinese, umabot na po sa point na nagkaroon ng luxurious kubol. Ngayon po tuwing Saturday, meron po kaming stay-in or overnight stay na tinatawag. Pinawawasak niyo po ngayon lahat ng kubol. Tinuturing po namin bahay yan na pananintilian namin sa loob ng 20 taon. Ito lang po ay sasagot namin sa dalaw namin. Pagdating nila, sasabihin lang namin na kayo ang nagpawasak. Sa mga tweet, JB, sa sinasabi mo, nang dahil lamang sa pangangailangan sa lugar para magtalik ang mag-asamang dumadalaw, yun lamang nagkapagpaantig ng damdamin ni Secretary De Lima para personal siyang tumakbo at pigilin yung gumigiba ng kubol. Hindi ba ganun sinasabi mo? Yes, Your Honor. Nandiyan po si Attorney Acosta noong time na yun at saka si Congressman Pariñas. Kaya nga malakas ka talaga sapagkat napatakbo mo siya. Pero yan po yung, pumigil, Your Honor, yan po yung first time na nagkausap kami. Doon sa paragraph 19, JB, merong nag-wrong sense sa'yo. Yes, Your Honor. Hindi mo ba naisip na napakagandang pagkakataon yung kapag na-save mo yun, maaari mong magamit yun sa iba't ibang pagkakataon. Ito ay katunayan. Isang kung tawagin ng mga abogado, object evidence yun eh. Yes, Your Hindi mo Honor. naisip na napaka-importante nun para i-save mo. Ba't hindi mo sinave? Sir, hindi ko po iniisip na aabot ako sa Congress sa panahon na to eh. Hindi mo naisip na aabot ka sa Congress. Yes, Your Honor. Pero meron kang anticipation kasi may sinabi na rin sa iyo isang tesoro na nag-email sa iyo. Darating ang araw, maging makinang ka sa ginto at mas matibay ka sa riles. Gusto ko nga po siyang makausap at gusto ko linawin kung anong ibig niya sabihin sa doon. Kaya nga, may mga pagkakataon may nagsasabi sa iyo ganun, natatandaan mo. Pero itong hindi mo na-save yung sweetie. The same, sir, na hindi ko rin po na-save yung text ni Tesoro sa akin. Si dating Secretary De Lima, dating SOJ, Bicolana, di ba? Ang mga yes, Bicolana may pagka-sweet eh. Pag sinabi bang sweetie, masyado ka naman natang mapag-isip ng JB.
Doon mo lang nakuha yung pagtansya mo na maaaring meron silang Yes, Your Honor. special na relasyon. Yes, Your Honor. Doon sa paragraph 24, sinabi mo rito, biglang nagluwag na yung patakaran sa NBP sapagkat sabay-sabay nang nagpasukan ng lahat ng kontrabando. Baril, alak, lahat ng bawal, pati babae, aircon, golf, motor. Hindi ba sinabi mo ito? Yes, Your Honor. Ganon ba kaluwag para pasok lahat ng mga bagay na ito na, alam mo, sa isang taong mahirap, kahit gusto niyang papasukin sa bahay niya, hindi makapasok lahat ng binamit mo eh. Bakit naman doon sa NBP, nakatakot-takot na nga yung mga gwardiya ron, doon pa na walang kagatul-gatul na naipapasok ninyo mga bagay. Hindi ko bakit ganun nangyari sa isang National Bilibid Prison? Nagtaka po talaga ako ng lubos, Your Honor, dahil very unusual na yung luwag noong times na yun. Kaharap ko po si Director Bukayo, kaya ko itong sabihin sa harap niya. Sinabi ko sa kanya, Sir, normal sa isang bilanggo ang magreklamo kapag maigpit, pero hindi normal sa isang gang leader ang magreklamo kapag sobrang luwag. Pagkatapos, nagsabi ka ng corruption at saka sa paragraph 29, saka sa paragraph 30, nandyan na yung paglaganap ng katiwalian. Pero 7 at 8 beses mong nakausap si Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Bakit hindi mo isa-isang sinabi sa kanya ang lahat ng ito? Katiwalian, mga korupsyon, mga kontrabando. Ang pagpunta po kasi ni Secretary De Lima, naaayon dun sa kung ano yung paksa kung bakit siya pumunta. Kung halimbawa, pinag-usapan po yung tungkol sa grenade explosion, nakapako po kami dun. Please Kapag wind up, nakapako Your po Honor. sa kubol, nakapako po kami dun. Hindi ka... Pero may pagkakataon ka na sabihin mo kung gusto mo. Opo, katulad nung nabanggit ko po kanina na tinanong niya po kami kung bakit pinoproteksyonan namin yung mga drug lords, sinagot ko po siya ng taasan. Yung Na- tungkol sa pera, JB, Yes, Your Honor. Your Honor, that is your last question. We'll kung call for pwede a second. sana, magkaroon ako ng konting pagkakataon, Mr. Chair, sapagkat kanina pa po kami umaga rito. Hindi makukumpleto ito kung hindi Lahat may po tayo, tatanong lahat kanina ito. pa umaga rito. Anyway, tungkol sa pera. in fairness, Congressman Marcoleta, meron pa hong 31 interpellators. So, sige, itong mga itatanong ko ay i-reserve ko na lang, isang tanong na lamang. Kasi sa huling Sige po. salita ni JB, nung nagtanong yung isa sa kasama ko rito, pwede nating i-check ito sa intelligence community. Sinabi mo yon, JB. Yes, Your Honor. Tungkol sa mga ibang pinagsasabi mo, tungkol sa gwardiya, tungkol sa mga opisyal ng NBP. Yes, Your Honor. Para i-test lang ang kredibilidad ng sinasabi mo. Yes, Your Honor. General Magalong, pwede bang matanong kita sapagkat ikaw nandito ang member ng intelligence community. Dito sa, narinig po ninyo ang testimonya ni JB Sebastian ngayon at pati yung pagsagot niya kanina sa mga nauna pang nagtatanong sa akin, pati na rin ang mga tinanong ko. Dahil po kayo ang nagsimula ng Operation Cronus, meron ba siyang sinabi ngayon na mag-jive o maging consistent doon sa inyong mga intel build-up? Ibig sabihin, may kredibilidad pa, hindi man lahat. May katotohanan ba yung ibang mga sinabi dito sa kanyang statement? Base na rin sa inyong nakalap na mga intel build-up, General Magalong? Mr. Chair, Your Honor, karamihan po naman nabanggit ni Mr. Sebastian corroborates many of our findings po at yung mga conclusion po namin. Kasama na rin po yung pagkakaalam ni Secretary De Lima sa mga talamak na gawain sa NBP. Your Honor, doon po ako nagulat na dahil po nung may pagkakataon po kasi na nung binanggit ko po sa kanya na, ma'am, ito po yung mga pictures ng mga kubol. Parang nagulat po siya. That was in May 2014. I'm trying to piece things together po, no? Kasi nagtataka po ako kung napuntahan pala niya yan ng mga 2012, 2011, dapat alam na alam po niya kung itsura ho ng mga structures po doon sa loob. Nagtataka po ako ngayon bakit niya binanggit sa akin para siyang nagulat. Nagkukunwari ho ba siya o hindi ko po alam talaga. Kaya po ine-evaluate ko pa po talaga yung kanyang reaction. On a scale of 10, 10 being the most credible, what number will you assign to the collective testimony of J.B. Sebastian? Last question na po yan, Mr. Chair. Thank you po.
Mr. Chair, Your Honor, I would say around 6 po. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. We now recognize Congressman Tugna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. in the almost 4 hours na nandirito tayo at kami nakikinig sa iyo, na sasabi mo ang iyong testimonya ng may na ito ay klaro at dahil dyan, nakikita ko na ikaw ay knowledgeable ka talaga sa nangyayari sa New Bilibid prisons. Tama ba yon? Thank you, Your Honor. Yes, Your Honor. So sa iyong pagkakaalam, simula nang ikaw ay naging final lang iyong conviction at na-transfer ka mula Maynila, napunta ka ng Bikutan, Yes, Your Honor. at napunta ka ng New Bilibid prisons. Ilan sa pagkakaalam mo ang total inmates ng medium tsaka ng maximum? I'm not sure about medium security compound, Your Honor, pero 14,000 and above sa maximum security compound. 14,000 and above. Bucor Chief Asuncion, would you confirm this? Sir, as of the latest statistics, NBP is now, the maximum is now 16,000 and medium is now 6,500 more or less. So, ang total ho ay kung 16,000 plus 6,000, it will be 22,000, 23,000 ho na mga convicted prisoners. Yes. Okay. The whole of NBP has a population of 24,100 something, Your Honor. Sa maximum, Mr. Sebastian, ilan ang ilan ang mga prison guards, ilan ang mga officials na nag-supervise sa inyo doon o assigned? Ang ratio, parang each shift, parang 20 to 30 guards lang, sir. Para sa 14,000. Parang ganun, sir. Well, Mr. Chairman, this representation manifests that of the 16,000 convicted prisoners in the maximum security compound, there are only 20 to 30 prison guards that manages the inmates. So, talagang nakikita kagad natin yung problema sa manpower pa lamang, Bucor Chief. Kaya kung naitatanong to, primarily, this inquiry is in aid of legislation, and I believe testimonies have been delivered. Some are contradicting, and it is for the Secretary of Justice to decide whether certain individuals will be prosecuted if they were not given immunity, and certain personalities here that have been tagged will be prosecuted also after investigation made by the Secretary of Justice. This representation is also interested in the list that will be given by Mr. Sebastian. Let the axe fall where it should be. Kami ho, dito sa Kongreso at sa Sibak Party List, Bucor Chief, naniniwala na yung ginagawa namin dito is in aid of legislation, but if there is no implementing arm as to what law will be introduced here, wala rin pong saysay. It will be put to naught, kaya po personal akong interesado sa listahang isasubmit. At nasa sa inyo na po 'yon, Chief. Kung hindi man maparusahan yung mga ilan sa hanay natin sa Bucor, dahil sa nakikita ko ho, mahirap mai-prosecute sapagkat ang mga witness natin nasa loob po ng kulungan. So nasa kamay nyo na po 'yon, Chief, kung paano po yung administrative sanctions na ibibigay nyo po after due investigation and due process. That would be all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for that. We now recognize Congressman Acop, and Congressman Hernandez waived his 3 minutes in favor of Congressman Acop, so you have 6 minutes. Mr. Chair, may I know if Mr. Jonel Sanchez Yes. is present in the premises? Yes. only? In fact,
I was notified by Department of Justice that witness Sanchez is also here, so we have already directed Department of Justice to usher him into this committee hearing so that questions pertaining to either of J.B. Sebastian or Sanchez can be raised to clarify all issues surrounding these different versions of testimonies of the witness. Would it be possible, Mr. Chair, that he be called to the He is room? to be ushered in. He's probably, but you can probably start asking Sebastian, witness Sebastian. Thank you, Mr. Chair. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. doon po sa statement ni Mr. Joel Capones, kilala niyo siguro ito, ano? Yes, Your Honor. Yes. Sinabi niya na ibinigay mo kay Jad De Vera ang perang ibinayad niya para sa droga na pinabebenta mo sa pangkat niya. Sinabi niya na pinakilala mo rin siya kay Jad De Vera. Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Hindi. Namuhunan ka ba para sa mga droga na pinabebenta mo? Sa sariling pangkat ko, Your Honor, yes, sir. Yes. Saan mo nakukuha yung droga? Sa mga Chinese traders po, Your Honor. Chinese traders na nandun sa loob o Yes, nasa labas? Nasa loob po, Your Honor. Nasa loob. Alam mo rin ba kung saan nanggagaling yung mga droga na yon? Paano napapasok? Hindi po ipinapasok sa loob ng Bilibid, Your Honor. Pero ang trading po kasi sa labas ng Bilibid, Your Honor. Sa labas ng Bilibid and Trading. Yes, Your Honor. Pag ibinibigay na sa iyo yung kabayaran ng mga droga ang binenta ng iyong mga kakosa, binabawasan mo ba yon? Bago mo, kagaya ng statement mo, binibigay mo dun sa dapat puntahan na si Mr. Jonel Sanchez? Hindi po, Your Honor. Yung pera, kapag bumili ako ng drugs or nag-mediate ako, for example, si Mr. X, merong bentahan ng shabu sa isang lugar sa Manila at nagkukonsume siya ng 1 kilo weekly. Hahanap ako ng isang Chinese na iko-connect ako siya, magma-mark up ako ng 100,000 to 200,000 at yung kita sa akin. Makakaipon ako ng pera, tsaka pa lang ako magbibigay. Kasi may kapital po yung shabu hindi po pwedeng diretso ron eh. May kapital ngayon siya po, alam ko yon. Opo. Kaya lang sa lahat ng statement ng mga nagtestigo na rito, wala akong nakita na statement na binabawas yung kapital nila sa Shabu. Kaya nga po- Para bang ang impression, parang si Dayan na o kaya si Sanchez ang supplier ng drugs. Opo, ganun Kung nga po. babasahin mo yung statements nila. Opo. Tama? Opo, ganun nga po. Yes. Deny mo, you deny having any hand in the transfer ng 19 high-value targets Yes, Your Honor. doon sa detention center ng NBI. Yes, Your Honor. Pero with your influence, alam mo naman lahat ng impormasyon na umiikot doon sa NBP. Eh. Yes, Your Honor. May I know? If you know who orchestrated the transfer of the 19 high-value targets and why they were transferred? Your Honor, alam ko po kasi meron akong fellow inmate na former police officer na action agent ng PAOK but I cannot divulge in nationwide television, baka po mapahamak siya. Anong nalaman mo sa kanya? Huli ko na pong nalaman na unknowingly nakakapagbigay ako ng information sa kanya na ginamit niya para ibigay naman sa operatives. At ano ang dahilan na alam mo, na nalaman mo, bakit na-transfer yung 11 siyam? Yun nga po, yung proliferation ng contrabands tsaka drug trades sa Pilipinas. Sa pagkaalam mo, pag inalis ba yung 11 siyam, matitigil yung proliferation ng drugs sa NBP at saka sa Pilipinas? Mababawasan po, given dun sa mga personalities na binigay. Mababawasan. Yes, Your Honor. Pero naiwan ka para mag-continue ng illegal drug activities sa NBP. Yun na po ang naisip kong bigla nung huli, nung pinagpa-fundraising naman ako. So, huli mong nalaman na meron palang hidden agenda, yung pagka-transfer ng 15 doon sa
NBI Detention Center. Yung ba ang kaisipan mo? Hindi po eh. Alam ko na bukod dun sa operation, bukod naman to, personal naman yung lapit ni Junel sa akin para naman kay Secretary de Lima. Kilala mo si Engelbert Durano? Yes, Your Honor. Nakalagay doon sa kanyang statement, nabasa mo rin ba? Hindi. Napanood ko po sa television, Your Honor. Napanood mo. Doon sinasabi ni Mr. Durano na lahat ng proceeds ng pagbebenta ng illegal na droga ay napupunta doon sa kay Mr. Dayan. Would you know anything about this? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala. So, hindi ko na itutuloy yung pagtatanong ko doon dahil ikaw na mismo ang nagsasabi na wala kang kaalam-alam doon. Yes, Your Honor. Kung ako for the information of the meeting, witness Sanchez is already here to your right. Thank you, Mr. Chair. Then I can proceed to the rest of my questions. But before that, the chair would just like to remind witness Sanchez that you are testifying under the same oath. Tapos ka na, di ba, nung nakaraan. So, this is a continuation and you are testifying under the same oath. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. you stated that when you brought 2 million for De Lima, or Secretary De Lima then, Yes, you Your Honor. asked her whether you would hand the money to Jonel Sanchez. Yes, Your Honor. Tama ba yon? Yes, Your Honor. What made you assume that Secretary De Lima would trust Jonel Sanchez on matters of this nature? Yung first payment po, yung first na pagbibigay ko ng 2 million, si Junel mismo ang nakatanggap. Yung first 2 million, siya ang nakatanggap. Yes, Your Honor. Ikaw mismo ang nagbigay at siya mismo ang tumanggap. Yes, Your Honor. Okay, thank you. In paragraph 35 of your salaysay, you stated that 3 days after the December raid at the National Bilibid Prison, Mr. Jonel Sanchez asked for your help in raising funds for the campaign of then Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Tama ba ito? Yes, Your Honor. Okay, thank you. So, ipinapakita lang dito na hindi si Mr. Dayan ang humingi sa iyo ng tulong para mag-raise ng campaign funds for then Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Hindi ko po kilala si Mr. Dayan. Thank you. According to Jonel Sanchez, and I think he is here today, he filed a leave of absence in the last month of March 2015, and that in the first week of May 2015, his father was rushed to the hospital after suffering from a heart attack. Now, you are saying in paragraph 46 of your affidavit that from March to May 2015, you delivered a total of 10 million to Jonel Sanchez. Yes, Your Honor. How could this be possible? Sino kaya sa inyong dalawa ang nagsasabi ng katotohanan dahil conflicting yung statements ninyo eh? Ako po, Your Honor. Ikaw. Yes, Your Honor. Mr. Chair, may I ask the same question from our resource person, Mr. Sanchez? But Majority Leader. before that, Jonel, JB, Yes, Your pwede Honor. bang tignan mo dito sa kwarto kung nandito si Jonel at ituro mo para makita lang natin kung kilala mo nga talaga siya. Pwede mong Lapitan mo, wag mo lang. nandun yung mga kung makita mo, sige nga. Dito, tignan mo kung nandito sa kabila dito o dyan para makita lang natin bago kasi kung magsasalita na siya, makikita mo na siya. Sige, sige. Anong suot? Anong suot? Tapikin mo sa balikat. Yeah. Sugat niya. Kamusta? May sugat niya. Thank you. So, for the record, the JP Sebastian, top a person who has been previously identified here as Jonel Sanchez. In fact, pinataob ko nga yung pangalan kanina para hindi naman one. Okay, thank you, Mr. Yung Chairman. katabi ni Jonel Sanchez, just for the record, ano pong pangalan niyo?
Good morning, Mr. Chairman, Your Honors. I'm Attorney Jen Louis Velandres, appearing as counsel Verantes. for... Velandres, Your Honor. Velandres, okay. Ikaw ang abogado ni... Yes, as counsel Ikaw of rin ba yung Julian abogado the last time? Yes, Your Honor. I was Saan ka? the Sa one. PAW? No, Your Honor. I'm a private Private? practitioner, Your Honor. Sige po. So, Mr. Chair, for the record. I would like to request I would like to say again my request. If I could ask the same question from Mr. Sanchez. Please continue. Baka hindi niya naalala mo yung tanong, yung nakaraan tanong. Pakiulit na lang, Kong Akop, yung tanong. Ang sabi mo noon, nung nag-testify ka rito, nag-file ka ng leave of absence. Tama? Opo, Your From, Honor. that was in March. Yes, Your Honor. And then, first weeks of May, your father was rushed to the hospital. Yes, Your Honor. Nagkaroon siya ng heart attack. Yes, Your Honor. Pero sinasabi ngayon ni Mr. Sebastian na from March to May 2015, nag-deliver siya sa iyo ng total of 10 million. Totoo ba yun? Hindi po yun totoo, Your Honor. Wala pong katotohanan ang sinasabi niya. Narinig mo rin yung sagot niya siguro na siya ang nagsasabi ng katotohanan. So, there's a conflict of the statements in your sworn statements given to this honorable body. Tama? Tama po, Your Honor. Tama. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. are you trying to impress to the members of this honorable body that it was actually Junel Sanchez who was running the fundraising activity of then Secretary De Lima and not Mr. Ronnie Dayan? Sa personal knowledge ko, yes, Your Honor. Yes. And may I ask Mr. Junel Sanchez, kasi ang sinabi mo dun sa statement mo, if I remember it right before, sinabi mo na ang boyfriend ni then Secretary De Lima ay si Ronnie Dayan. Tama? Tama po yan, Your Honor. Now here comes another guy, Mr. J.B. Sebastian. Ang sinasabi naman niya ay parang ikaw ang sweetie-sweetie ni then Secretary De Lima. Now, eto na yung dalawang punto na nagsisinungaling ang isa sa inyo eh. Para bang niloloko nyo na itong body na ito. Now, which is which? Naintindihan mo ba yung tanong ko? Kasi sinasabi ni Mr. Sebastian, Hindi po ang totoo sabi yan. naman niya, ikaw daw ang para bang malapit at sweet na sweet kayo ni then Secretary De Lima. Hindi po totoo yan, Your Honor. Then, Mr. Chair, I submit either one of them is lying or telling the truth. So, I have no more questions, Mr. Chair. I just want to inform the body that in the case of Sebastian, he is covered by an immunity. In the case of Sanchez, hindi po kayo covered ng immunity. Ano? Kanya, the committee will be well-minded of these facts and kung sino man ang nagsisinungaling sa inyo, ay ikaw ay mawawala ng immunity kung ikaw nagsisinungaling at ikaw naman, you may be held liable for perjury before this institution, before Congress. Kanya, may pagkakataon pa para isa sa inyo ay kasi hindi naman pwedeng parehong totoo yun. So somebody is telling the truth and somebody is telling a lie. So sino po ba? Yun po yung last question ng ating the Honorable Akop. And so the chair would like to reiterate that question. Ano ba ang totoo? Because the committee will really make a decision on this and we'll have to make our decision firm
on this matter. Ano? So, you have your, siguro, ikaw na muna, Jonel. You have your final point on this. Sir, sa akin po, hindi pa ako convicted. 19 years in the service na po ako sa gobyerno. Wala po akong record man lang. Kaya po ako naniniwala na totoo ang mga sinasabi ko rito. Wala rin po akong immunity. Now, I pass the mic to Witness Sanchez. Witness Sebastian. Your Honor, mas tanungin natin siya ng mabuti kung talagang hindi niya kilala si Herbert Colanco. Yun pa lang po na sinabi niyang hindi niya kilala si Herbert Colanco. Napakalaking kasinungalingan na. Balikan natin yon. Kilala mo ba si Colanco? Hindi ko kilala si Herbert Colanco, sir. Hindi talaga. Yes, sir. Pero yung 25,000 po na pinapadala sa kanya, inamin niya. 25,000 na pinadala nino? Ni Herbert Colanco, inaamin niya po. Ayan. Yung ba, inaamin Wala mo pa yun? po ako inaamin regarding doon. Pero sa statement ko, kay Renante Diaz, may inamin po ako. Hindi kay Herbert Colanco. Okay. Pero alam mong si Diaz ay manager ni Colanco. Yes, sir. Anyway, are you willing to subject yourself to a lie detector test? Sir, na lie detector na po ako. Tapos na. Yes, Do you confirm that, Mr. Secretary? I believe that the NBI, NBI? chief is here. Good afternoon, sir. I'll refer you to Deputy Director John D. Guzman, please. Sanchez. Your Honors, I am confirming that Junel Sanchez underwent a lie detector test at the NBI. Pumasa ba? Pumasa? He passed the lie detector test, Your Honors. Ano po ang posisyon niya sa NBI? According to our examiner, Ano? Ikaw, anong posisyon niyo po? I am a Deputy Director for the Intelligence Service, sir. Intelligence Service. At sino po itong nag-conduct ng lie detector test? Our technician, Your Honors. Sino yung technician niyo po? We can provide the name of the examiner, Your Honor. Okay, so wala siya dito. So as of now, hearsay po yung sinabi nyo dahil hindi naman kayo talaga nag-conduct nun. So we would like to siguro i-submit nyo yung report sa amin in writing to the COMSEC. We will do that, Your Honors. Salamat po. Anyway, so no more questions. So dyan ka na rin, Mr. Sanchez. The next interpellator is Congressman Alejano. Congressman Billones and Congressman Erice waived their time in favor of Congressman Alejano. So you have 9 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyong lahat. JB Sebastian, Your Honor. nung simulang nagkaroon ng raid doon sa Bilibid, naging mahirap ang inyong buhay, tama po ba? Yes, Your Honor. Nagkaroon ka na rin ng threats sa buhay mo, sa mga kasamahan mo, pati sa mga pamilya nyo, tama po ba? Sa pamilya ko po. Sa lahat ng testimonies na narinig ko so far in the last hearings, ang tinuturo, ikaw yung
nag-centralize ng drug operation sa Bilibid. Kasi sabi nga nila, lahat sila isinikop, nilipat sa NBI para ikaw yung matira, masolo mo ang operation. Yan po sinasabi nila, Your Honor. Tama po ba yun? Ayun po sinasabi, hindi po, Your Honor. Hindi po totoo yan. Gusto ko lang malaman yung drug trade layoff. Yes, Your Honor. Ano ba yung level ng trade? Sino yung sa pinakataas? Sino yung sunod hanggang sa pinakababa? Sa loob? Actually, sir, lumaganap talaga ang drugs nung nagkaroon ng competition between the Chinese communities. Between and Ben Maras. Si Ben Maras ng Chinese community, nilingap niya lahat ng Chinese na kapwa niya. And then si Peter Ko, together with Sai, parang solo katawan ito. Pababaan ng presyo, pagandaan ng quality, doon po nagkaka. So, ang pinakamataas, itong mga Chinese drug lords. Yes, Your Honor. Kahilera mo ba sila? Hindi po. So, saang level ka? Parang broker lang po ako, Your Honor. So, ang sinasabi nyo kanina, mula sa iyo hanggang pababa, maghahanap kung meron kayong contact sa labas na active pang nag-ooperate at i-connect nyo sa Chinese drug lords. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, sa tingin mo, kung lahat ng Chinese drug lords ay inilipat sa NBI, sino pang naiiwan na Chinese drug lords sa Bilibid? Sa Bilibid po, walang matitira. Pero tignan po natin consideration, meron pong mga Chinese na nag-ooperate sa mga jails ng BG. Sa Bilibid lamang. So, nung nilipat yung NBI 19, nawalan po ng Chinese drug lords sa Bilibid. Tama po ba? Hindi po. Kasi po, iilan Chinese lang po ang nakasama dyan sa 19. Meron tayong more or less na 200 na Chinese citizen dyan. Ang ibig ko sabihin, yung level ng drug lords, itong mga nasikop na 19. Yes, Your Honor. Kapareho ba ng mga Chinese drug lords, itong iba pang mga Chinese, kapareho ba sila ng level ng operation sa loob ng Bilibid? Hindi po, Your Honor. Pero kung makakagamit sila ng cellphone, katulad po na nung sila ay nasa NBA na, nakakagamit pa rin sila ng cellphone, tuloy pa rin po yung negosyo nila. Ang ibig ko nga sabihin, na sila yung malaki ang operation itong nalipat sa NBI. Ang Yes, Your Honor. naiwan, ito yung mga maliliit. Yes, Your Honor. Kung ang konsepto ay ikaw ang mag-centralize, assuming ikaw ang mag-centralize, naiwan ka, saan ka kukuha ng material mo ng droga? Yun nga po yung sinasabi ko, Your Honor. Hindi po ako pwedeng gumawa ng isang scheme wherein yung kukunan ko, yun ang ipapatapon ko. So, ibig sabihin, wala kang contact sa labas ng bulto para i-deliver sa... Wala po, Your Honor. Wala po akong kilala sa labas. Yun ang gusto ko i-establish sa loob, ano? Opo. So, ang pinakamataas, Chinese drug lord, sunod yung mga middlemen. Yes, Your Honor. Tapos, ang collection, dadaan din sa inyo. Yes, Your Honor. Paano ang pagbibigay sa inyo ng pera? Cash o deposits? Your Honor, cash po. Kadalasan, yung sobra mo o yung markup price mo, kung 100,000 or 200,000 per kilo, yung kapital ipapasok sa account ng Chinese, yung sobra, iutos ko na ipasok dun sa loob at dun ko hawakan. So, ibig sabihin, pag meron kayong transaction, example, si Chinese Drug Lord 1, yes, Your Honor. na i-connect mo doon sa outside contact number 1. Hindi po outside. Doon din po, Filipino trader sa loob na meron pong connect sa labas. Tama po. Opo. So, ang deposit doon sa account ng Chinese Drug Lord. Yes, Your Honor. Meron ka bang idea kung sinong mga personalities ito sa loob at saka sa labas na involved dito sa operation na ito? Personalities sa labas, Your Honor. Wala Yes. po akong kilala, pero personalities po sa loob ng mga Chinese, kilala ko po. Ibig sabihin, hindi mo kilala yung mga personalities sa labas. Tama Hindi po ba? Hindi po. So therefore, kung hindi mo sila kilala, hindi mo rin alam yung kanilang accounts na dinidepositan. Ibinibigay po yung accounts ng Chinese. Kapag let's say nakakuha ka ng 5 to 10 kilos sa kanya, bibigyan ka ng account, dun mo ipapasok. Yung sobra sa iyo. Meron ka bang na-save na mga numbers ng bank accounts na ito? Kung mahanap ko po yung lumang telepono ko, for sure, nandun po lahat. Nasaan na yung lumang telepono mo? Naiwanan ko sa maximum eh. Hindi ko po alam kung naipalabas yan. But pangako po ko yun sa committee na to, papahanap ko at ibibigay ko lahat.
So ibig sabihin, hindi nahagip yun sa Oplan Galugad at mga iba pang operations? Hindi po. I just would like to inquire from NBP if you have in your inventory cell phones coming from JB Sebastian. Before you answer, may I just interrupt, no? Siguro baka JB, you might wish to take something, ha? And then I request Thank you, Your naman Honor. yung ating mga members to perhaps ask questions from other resource persons and or even Sanchez, no? So that just to give time to JB to put some food into his stomach. So Okay lang po, Your Honor. Okay lang po. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chairman. I am asking the NBP about the inventory of the cell phones sequestered during the raids. Your Honor, since I arrived in July of this year, I have no record of or I have no information as to JB was in possession of cell phone that was confiscated. So wala po siyang record mula nung dumating po ako, but I'll check doon sa mga earlier galugads if meron pong nakuha po sa kanya. Ang lahat po na records ng past directors ay binibigay naman ho sa inyo. Record po ng NBP po yun, no? Ng Bucor. I believe lahat i-turn over po sa inyo, sir. Meron po sa New Bilibid Prison, but I'm not so sure kung andyan pa because yung mga galugads po na kinandak during the time of General Cruz ay kasama po ang CIDG. And I was informed that all of these cell phones confiscated, including the cell phones confiscated by SAF, are now with CIDG, Your Honor. I asked that question, Mr. Chair, because we have been hearing from witnesses about communications using cell phones. Napaka-importante po ito at alam natin kung sino lang naman ang mga personalities na ito. So I believe we pinpoint already those cell phones used by these personalities so that we can confirm the conversations and all other information that would be available doon sa forensic ng mga cell phones that were sequestered, General Asuncion, sir. We will coordinate with CIDG, Your Honor, regarding the possible retrieval of the cell phone numbers or cell phone taken from JB Sebastian, Your Honor. Thank you, General Asuncion, sir. Naitanong ko kanina kay JB Sebastian kung alam niya yung drug trade layer sa labas. Ang sabi niya, hindi niya alam. Ang alam niya lang yung sa loob. Can I ask the PNP, General Magalong, sir? Ano po ba yung layers o ang levels ng drug operation sa labas? Kasi meron tayo Chinese drug lord sa labas, level 1, and then meron silang level 2, level 3, level 4. Ano po ang kwento po dito? Your Honor, with all due respect, probably the best person to answer that would be the director of AIDG. Sila po talaga nakakaalam po nung actual na structure at kung ano po yung mga dynamics ng drug trade po sa labas. Kasi po, matagal na po tayo nag-hearing, hindi pa natin natutukan yung drugs mismo. No? During your time, General Magalong, sir, ano po yung kalakaran? Ano po yung structure na yan? Kung meron po kayo, sir. Your Honor, ganito po yung dynamics po. Ang nagmamanage po yung mga matataas na inmates sa high-profile inmates sa loob. Kung may order po kayo, sila po ang tatawag dun sa kanilang mga contact sa labas, kanilang mga runner sa labas, and most of the time, yung pag-deliver po ng mga droga are usually dead drop. Ibig ko sabihin dead drop, isasakay ho sa sasakyan, yung sasakyan ho, ipapark ho sa isang particular na parking area sa isang mall o sa isang hotel, paghihintayin ho doon ng mga 3 oras, 4 na oras, kuminsan overnight para siguraduhin po na hindi binabantayan ng mga law enforcers. Pag
Sinabi na po na kunin na po ang mga susi, nandun lang sa ilalim ng hood o nandun sa bumper o kung ano po yung parte ng sasakyan, kunin na lang nung runner ng sasakyan, yung susi, papaandarin yung sasakyan, i-deliver na po niya dun sa nag-order po. Thank you, sir. Meron na ba ho tayong pangalan ng personalities involved outside who are linked to drug lords inside the Bilibid? Yes, Your Honor. We have all the we have a list of Chinese personalities as well as Filipino drug traders who are linked with the inmates, high-profile inmates in NBP, Your Honor. Kasi ho, doon sa mga testimonies, meron ho silang mga bodega-bodega, may mga bodegero sa labas. So, mas maganda po na makita ho natin sino ba talaga itong mga personalities ito sa taas, no? I understand that sensitive yung information na yan. Ang importante lang po mabigyan ng picture ang committee ito yung layer, yung structure ng drug operations both inside Bilibid and outside Bilibid po, General Magalong, sir. Mr. Chair, Your Honor, we will provide the necessary essential information. Thank you, sir. Babalik ko ako kay JB. Yes, Your Honor. Paki-clarify ulit ng layer sa loob kasi hindi ganong kaliwanag. Chinese drug lord, pakahanggang doon sa peddler sa baba. Ano yung structure? Chinese drug lord na alaga ng isang gang. Minsan merong 3 hanggang 10 Chinese inmate sa bawat isang gang. At meron din naman gang na wala kahit isa na Chinese inmate. So yung mga gangs na walang alagang Chinese inmate, tatawid dun sa kabilang gang para makipag-transact doon sa Chinese inmate doon. So nagkakatalo po talaga yan sa quality at saka doon sa quantity na kaya nilang ibigay at saka sa presyo. So yung ranking po, Chinese, and then kadalasan inmate leaders, and then pababa. Thank you. Meron ka bang nahagip na information kung saan nanggagaling yung international link nito? Madalas po kasi ako personal na nakatabi ko yung mga nag-ooperate niyan, yung mga personalities na nababanggit ng PNP. May mga times na halos magdamag. Naririnig ko yung transaksyon from China and from North Korea, yung sinasabi nila. From China and North Korea. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I just would like to emphasize on that record. I have been saying that the bulk of drugs going to the Philippines came from China and now North Korea. It's very worrisome issue considering the fact that now China is giving or donating rehabilitation centers to the Philippines. Ang term ko nga ho dyan, ginigisa tayo sa sariling mantika natin, no? As part of their unrestricted warfare. Sila ho yung magbibigay ng droga dito, kikita ho sila ng billions of dollars. And then, tayo mismo ng mga kapwa Pilipino na ordinaryo ay nagbabaril at nagpapatayan. And yet, hindi na nanagot yung mga malalaking Chinese. No, in fact, pinapasalamatan pa natin sila na nag-donate po sila ng rehabilitation center sa atin. So yun gusto ko lang i-emphasize. My last point, JB. Yes, Your Honor. Naitanong ko na rin ito ng last hearing sa ibang inmates. Ang operation sa loob ng Bilibid ay depende sa superintendent at saka sa director. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang luwag at higpit ay depende po sa kanila. Yes, Your Honor. Kung nag-decide po yung superintendent na wala kayong bisita sa buong linggo, pwede po ba? Pwede po, Your Honor. Kung nag-decide siya na yung electric fan mo tatanggalin niya, pwede po ba? Pwede po, Your Honor. Kung ilipat ka sa Bartolina, pwede ba? Pwede po, Your Honor. So ibig sabihin, lahat ng affairs mo sa loob ng kulungan ay pwedeng gigipitin ng superintendent. Yes, Your Honor. So ibig sabihin, pwedeng persahin ang lahat ng mga nakakulong kung ano man ang gusto ng superintendent. Possible, Your Honor. So kung pwede kayong persahin ng gwardiya at superintendent, paano kung ang Bucor Chief ang magpapersa sa inyo? Pwede po ba? Pwede, Your Honor. Yung secretary ng DOJ, pwede ba kayong persahin? Pwede rin, Your Honor. Thank you.
Ang ano yung sentensya mo sa ano yung kaso mo at saka ano yung sentensya mo? 2 counts of kidnapping, hijacking, and carnapping. 2 counts of reclusion perpetua, 17 to 21 years and 12 to 14 years, Your Honor. Alam mo ba ang parusa ng pagsisinungaling? Yes, Your Honor. Gaano katagal? Hindi ko po alam kung gaano katagal, sir. Perjury. Tinanong ko yung kakilala kong abogado, 6 months lang daw ang maximum ng perjury. Now I know, Your Honor. So ano ang mas mahirap, magsinungaling o mamatay? Mamatay, syempre, Your Honor. Natatakot ka bang makulong? Hindi, nakakulong na po ako, Your Honor. Iyon nga ang punto, hindi ka natatakot na makulong dahil sa pagsisinungaling, pero natatakot kang gipitin ang buhay mo o mamamatay ka. Tama po ba? Tama, Your Honor. That's all for me, Mr. Chairman. Thank you very much. Thank you. We now recognize Congressman Gonzaga. Thank you po, Mr. Chair. My question will be directed to the NBI, particularly the Deputy Director who conducted the lie detector test. NBI who conducted the lie detector test. Wala siya dito. Si Deputy Director de Guzman, Your Honor, Director de Guzman is the chief of the panel or the committee that leads the investigation of alleged proliferation of illegal drugs at the NBP. At any rate, sir, I would just like to ask Deputy Director. Please take your seat, Deputy Director. Sir, do you have personal knowledge as to what questions you were able to ask to General Sanchez when you conducted the lie detector test? Your Honor, please, I am not the one personally took the statement of witness Junel Sanchez. So you do not have personal knowledge on that? Yes, Your Honor. Okay. Mr. General Sanchez, ano ba yung pinagtatanong sa iyo nung NBI agent when you undergone the lie detector test? Regarding po dun sa statement ko po, sir. Regarding doon sa affidavit mo? Yes, sir. Hindi ka tinanong doon sa lie detector test na sweetie ka ba ni Secretary De Lima? Wala po sa statement ko yun, sir. Hindi ka rin tinanong kung tumanggap ka ng pera from JV Sebastian in the amount of 2 million pesos. Wala po rin po yun. So you did not undergo lie detector test as far as that questions are concerned. Opo, Your Honor. Thank you po. My next question would be directed to the distinguished Secretary Aguirre po. Sir. Sir. Yes, Mr. Chair. There were witnesses in the person of Colango, Martinez, Pacho, at iba pa. Sinasabi nila na the king of drug lords in the Bilibid is JV Sebastian. Opo, yun po ang sinasabi nila, Mr. Chair. And they are all your witnesses, right? Actually, I could not say that they are all my witnesses. They were required, I was required by the House Committee to bring them all. But they are never our witnesses. As a matter of fact, I've never took part in the taking of their statements. Okay po, thank you very much for the very clear answer po. JV Sebastian, you are not a witness of the DOJ, right? Yes, Your Honor. Thank you po. Mr. JV Sebastian, sinabi mo kanina that you were involved in the illegal drug trade. Yes, Your Honor. Nag-aangkat ka lang ng shabu Yes, from Chinese nationals. Yes, Your Honor. Sino po yung principal mo? I cannot mention, Your Honor. Parang delikado kasi hindi ko alam kung saan ako i-relocate after this Lahat naman sila, yung lahat ng mga witnesses may sinasabi. And you are here trying not to mention any one of them. Are you telling that to this committee? Peter Ko, Your Honor. Peter Ko. Yes, Your Honor. Yung may area ka. Saan po ay yung area mo? Wala po akong area Ito po yung mode of operation ko.
Sa komando, tinitingnan ko kung saan yung area nila. Kausapin ko, let's say, si sir, saang lugar ka, maybe somewhere in Pasay, ilan lang inuubos mo. So, ganun po yung way na pakikipag-usap ko. So wala kang area. Kumbaga, angkat ka lang, hanap ka Opo. ng Opo. isang Filipino na siya yung magiging direkta doon sa labas ng bilibid. Yes, Your Honor. Sinabi mo tumatanggap ka ng pera out from that transaction of trading drugs, Yes, right? Your Honor. And part of that ay binibigay mo doon sa mga Bucor or DOJ officials. Yes, right? Your Honor. Do you consider that part ng money ng drug trade na ginagawa mo, do you consider that part of that ay binibigay mo kay then Secretary DOJ De Lima? Yes, Your Honor. Anong masasabi mo? Si DOJ Secretary De Lima ba ay isang protektor o kasabwat sa negosyo mo? May mas okay na protector eh. Ganun ang dating eh. Protector. Protector. Oh. Pero lahat na ginawa mo sa illegal drug trade ay alam ni Secretary De Lima. I cannot say that, Your Honor. Alam niya, of course, na galing sa drugs yung pera namin. Dahil wala naman kaming ibang pagkukunan. Bakit sinabi mo na alam ni Secretary De Lima na galing yung pera doon sa illegal drug trade? Wala po kaming ibang pagkukunan ng pera, Your Honor. So, ibig sabihin, lahat kayo na may business, illegal drug trades, na nagbibigay doon sa tao ni Secretary De Lima, ay alam niya na galing yan sa drug trades. Yes, Your Honor. That would be all, Your Honor. Thank you. We now recognize Minority Leader Suarez. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sa atin ho sa mga bayan natin, pag may nahuling magnanakaw ng baka kalabaw at nakalabos, bumababa na yung nagnanakaw. Si JB, na ang kaso mo ay carnapping at kidnapping. Yes, Your Honor. So, nung mahuli ka, assumption natin, medyo matitigil yung mga grupo mo kasi nahuli ka, di ba? At supposedly, wala kang cellphone sa Muntinlupa, so tigil yung iyong trabaho. 21 years old po ako nung nakulong, Your Honor. Wala po akong grupo. Minsan lang ako napasama, pumalpak pa, nakulong ako. So, ang point ko lang, pag ikaw ay nasa bilangguan na, ang premise natin, bababa ang criminality kasi nakakulong ka na. Yes, Your Honor. Pero dito sa kaso ng drugs, it would appear sa iyong sinasabi na kahit na yung mga drug lord ng malalaki ay nahuli na at nakakulong, tuloy pa rin ang negosyo nila. Yes, Your Honor. For how long? Sa pagkakaalam mo? And worse, Your Honor, yung taong hindi naman involved sa drug trade, pagpasok mo sa loob, may involved ka pa. Hindi, but my question is, yung mga nakakulong na drug lord na nahuli sa drug, ang operation nila sa labas tuloy pa rin. Yes, Your Honor. Matagal na yung nangyayari. Tuloy po, dahil sa cellphone po, Your Honor. Na bawal. Bawal po. Sa makatuwid, dahil sa napakalax ng security, nakakapag-operate sila. Yes, Your Honor. There was an attempt in your life, di ba? Yes, Your Honor. Nasaksak ba? Pinalo ka? Binaril ka? Sinaksak po 12 times, Your Honor. At ginaranada last year, Your Honor. Serious attempt yun. Hindi Yes, Your Honor. moro-moro yung pagkakasak. Saan mga tama mo? May, Huwag mo nang pakita, may, pero... may tubo po ako na katatanggal lang 2 days ago sa dalawang lungs ko po kasi nag-collapse po parehas yan. So papatayin ka talaga. 12 stab wounds po, papatayin talaga ako. Thank you. My next question, observation lang ito, Mr. Chairman. Gusto ko lang malaman kay Secretary Aguirre. Mr. Secretary, kung ngayon ay nagkaroon ng concert sa Muntinlupa at ikaw ang Secretary ng Justice, anong gagawin nyo sa head ng Muntinlupa? Yes. Siguro po, siyempre, munang explanation. Pero I'm sure Hindi na wala mo ng mga reprimand, walang tatanggalin ka agad ninyo. Pag ganun kagrabe, I think it should be removed immediately. Tanggal ka agad. Mr. Sebastian, ilang beses nagkaroon ng concert sa Muntinlupa? Hindi ko po mabilang eh. Marami na? Dumating po ako ng 2009. Yan po ba ang tinatanong nyo ay yung concert ni Herbert Colango, Your Honor? Oo, yeah. Marami po. Marami. Mr. Chairman, yun lang po ang concern ko. Yung pong dami ng concert sa Muntinlupa at hindi alam ng justice at walang ginagawa, hindi mo ba alam ng Malacanang yun? Hindi ko po alam. Yun na nga Ako po po ang ba siguro. tinatanong nyo? Pag nasa Malacanang na po ako, masasagot ko po yan. Siguro, Mr. Chairman, ay wag lang ho nating ilimit ang ating katanungan sa kaso ni Secretary De Lima at tanong pa natin,
Sapagkat napaka-brazen hot, napakatapang niya sa ginagawa niya sa paglabag sa batas, ay yung alam naman niya na hindi tama yung ginagawa. Yun lang ho, Mr. Chairman. Minority Thank you Leader, very much. please rest assured that this hearing will not end tonight or tomorrow morning. Magpapatuloy pa po yung subcommittee and or other committees to work on the needed reforms in all of these areas of the criminal justice system. Kaya tuloy-tuloy lang po. Anyway, we now recognize Congressman Belaro, who will have 6 minutes because yung isang nag-giveaway din sa kanya, yung Congressman Bravo. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. All my questions are directed to JB Sebastian. Sir, good morning. Good afternoon po. Good afternoon, Your Honor. Sir, mukhang marami kayong fans. Tulad po ng aking staff, pinapatanong niya kung bago daw ho kayo napunta sa Bilibid, ano daw po ang inyong ginagawa at ano daw po yung inyong course? Customs Administration, pero college dropout po ako dahil maaga po ako na-inlove sa aking misis. Salamat po. It also appears that yung affidavit niyo po ay medyo comprehensive. Medyo makapal po siya even. Yes, Your Honor. So, tatanong ko po sa inyo, do you keep a diary or a notebook while in the Bilibid prison? Wala po, Your Honor. Matandain po talaga ako. So, natandaan nyo lang po ito based itong mga sinalay sa inyo sa affidavit ninyo. Yes, Your Honor. Medyo natutuwa po ako kasi in fact, medyo consistent naman po ang mga testimonya ng mga witnesses so far presented. And there is evidence that the money trail all go to Secretary de Lima. I think there is probable cause na pwedeng ma-establish yun. Yes, Pero I'm worried because there are divergence in some points. Gusto ko po kayong i-refer doon sa affidavit ni Arile. Yes, Your Honor. Sabi po ni Arile sa paragraph 5 ng kanyang affidavit, kayo daw po ay asset. Ano po ba ang totoo? Asset po ba kayo or hindi? Kung yung asset niya na i-define natin is like someone na nagbibigay ng secret information secretly, hindi po. I can consider myself as asset dahil nakakatulong po talaga ako sa Bureau of Corrections sa mga panahon na yan. Sa pagkakaalam niyo po ba, merong documentary requirement yung pagiging asset? May pipirmahan ba kayo or meron kayong kailangang i-fill up na form para maging asset alam ng ko po gobyerno? na meron ganun at wala po akong napirmahan na kahit na Wala anong pa ganyan. kayong napirmahan ganon? Yes, Your Honor. Doon din po sa affidavit ni Arile, sinabi niya na kayo daw po ang nagmamay-ari ng isang video account. At ito po ay video account number 0003100795886 na nakapangalan sa Coco Jewelry Shop. That's possible, Your Honor, at marami pang ibang account na maaaring nagamit ko, Your Honor. Do you confirm po na sa inyo po itong account na ito? Personally, hindi po sa akin yan. But for sure or possible, pwede pong nagamit ko in some other accounts dahil po sa tagal ko na sa drug trade. Sa inyo pong pagkakaalam, kanino po nakapangalan ang account na ito? Hindi ko po alam, Your Honor. Paano naman po, sa inyong pagkakaalam ho, paano na-open itong account na ito? Sino pa nag-open ito? Normal na po sa amin yung bigayan ng bank accounts. For example, si Mr. Chinese guy, nakabili ka sa kanya ng 5 kilos at gusto mo na magbayad, bibigyan ka niya ng account. The following day, minsan nagpapalit siya, magbibigay ng bagong account. Kaya kung meron no sigurong 1,000 bank accounts dyan, hindi po tayo magtataka pag na-discover natin. Sa inyo pong, in the course of your stay sa Bilibid Prison po, ilang account number po ang inyong nagamit? Hindi ko na po matandaan sa dami po. Marami na po. Marami Mga po ilan talaga. po kaya, gaano po Hindi, kaya karami? Marami, mga 50 to 100 accounts po. 50 to 100? Opo. Okay po. May I refer you to paragraph 46 of your affidavit, sir? Yes, sir. Ang sabi niyo po doon... May I just interject? Sabi mo maraming bank accounts, ano? Meron kang mga bagay na mga records sa tinago. Meron ka bang naitagong record ng bank account na ito? Baga, nautusan ko po siguro yung ibang tao ko sa maximum at na pag nautusan ko po, kaya lang po wala po akong access sa kanila ngayon. Baka may mga naitago silang logbooks or cellphones na hindi pa nahuhuli at meron pang records. For sure, makukuha po natin lahat. Pwede ba nating gawin yon, Bucor Director, Rolly?
with the clearance of the SOJ, sir. Secretary Aguirre, pwede ba nating pakuha yon? Kasi sayang nandun na yung mga lead ang kailangan natin, mapaila ng kaso to para makagalaw yung AMLAC at saka pag nakasuhan to, then yung court can issue subpoena duces tecum on these bank accounts. We'll do that, Mr. Chair. As a matter of fact, meron akong hawak na 9 of those 100. Mga mahigit na ng 15 billion ang total. Sige po. So, anyway, please continue. May I continue, Mr. Chair? Sinabi rin po ni Arili doon sa kanyang affidavit na ang naghulog nito ay si isang Ruben Acerbo. Kailan niyo po ba si Ruben Acerbo? Hindi po, Your Honor. At mayroon pang isang pangalan, si Jess Arsenal, in connection with this video account. Kailan niyo po ba si Jess Narinig Arsenal? ko po, kakosa ko po yan, Your Honor. Okay po. Doon po sa paragraph 46 ng iyong affidavit, sinabi niyo po na ang suma total ng inyong nabigay kay Secretary De Lima is 10 million. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. Sa buwan ng Marso hanggang taong 2015. Dito naman po sa paragraph 43, may sinasabi po kayong or referring in the following paragraphs po na 2 million pesos. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. At sa paragraph 36 naman po, ay may sinasabi kayong 2 million pesos. Tama po ito? Yes, Your Honor. So sa madaling sabi po, kung titingnan niyo po ang affidavit, ang inyong buong affidavit na is quite comprehensive already, ang lumalabas lang po ditong, kung itutotal niyo yun, ay 4 million pesos lamang. Pero ang total niyo po sa paragraph 46 ay 10 million pesos. Pwede niyo bang mapaliwanag kung saan Yes, Your napunta Honor. yung 6 million pesos? 2 million po yung unang binigay kay Junel Sanchez before Christmas. And then 2 million sa Director's Office. Direkto kong inabot kay Secretary De Lima. And then yung succeeding 2 million, 2 million, 2 million for 3 consecutive months, Your Honor. So pwede po bang paki-itemize kung paano po yung kanino nabigay yung pera? Yung, Kay Junel Sanchez na po yung last yung 6 million. 6 million pesos po. Yes, Your Honor. So, pero wala po yan dito sa affidavit. Nandito rin po, Your Honor. For Saan po? total of 10 million po, Your Honor. Sa total po ng 10 million. Yes, Your Honor. Pasensya na po kayo, JB, kailangan ko lang itong tanungin. Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na kayo po ay, at inamin niyo po ito, and kami ay nagpapasalamat for the benefit of the Filipino people, na dapat talagang patsugpo ang drug trade. Yes, Your Honor. Pwede po bang matanong kung magkano ang inyong kinita sa drug trade? Sa buong, sabi niyo po, ay natandaan niyo. In 16 years, siguro, Your Honor, maybe 30 to 50 million siguro. 30 to 50 million pesos. Yes, Your Honor. Yan lang po ba ang kinita ninyo? Yes, Your Honor. Maybe may sumobra. Kasi, actually, Your Honor, just imagine, every Christmas and New Year, gumagastos ako ng 2 to 3 million para lang matuwa yung mga kakosa ko. So, lumalabas po, kung 15 years po yan, sir, per year po ba, magkano ang kinikita nyo sa drug trade business? Depende po, Sir, Your Honor. Kasi, nag-proliferate lang talaga at lumaganap lang talaga nung pagpasok ko sa New Bilibid Prison. Doon ko lang na-experience na talagang kumita ng malaki. Pero sa Manila City Jail, actually, parang kung titingnan nyo, parang petty crime. Kasi, ang style ko po doon, yung 5 grams na shabu, papasok ko po, ayusin namin ng sachet na tigwa 100 peso each. Para po hindi ako mahuli, ang ginagawa ko po, kung 500 po kami na member ng Sige-Sige Komando, ibibigay ko muna kay Juan de la Cruz yung 10 sachet. Yung 900 pesos, ibabalik niya sa akin, sa kanya yung 100. And then, nagro-rotation kami para hindi malaman kung sino yung may hawak. So, kumikita yung grupo at kumikita ng 100 piso yung taong nagbebenta. Sinabi niyo rin po kanina na kayo po ay namumuhunan. Para po maabot niyo yung ganung kita na sinabi ninyo, magkano po ang inyong puhunan? Nag-accumulate na lang po sa tagal. Actually, sir, ang naging puhunan ko po rito, tiwala Diyan po sa Bilibid, hindi po kailangan ng kapital ng pera dyan. So, kung meron kang reputation na nagbabayad ka ng maayos, kahit 30 to 50 kilograms pwede ka kumuha. Siguro po, pwede nating ma-view by analogy yung gastos niyo po sa inyong puhunan, ano? Ito lang po ay medyo hypothetical. Kung halimbawa may 100 million pesos kayong puhunan sa Shabu, magkano po nagastos nyo by way of representation? Yung mga tubo, yung mga kinaltas dun sa mga intermediaries, magkano po kaya? Para magkaroon kami ng ideya. As I said, hindi po kailangan ng kapital. Pero kung tinatanong nyo po yung kinikita per kilo, ganun po ba?
Gusto niyo po malaman yung kita per kilo or per transaction? Kung pwede po ba para at least Nagre-range po ma-guide ito ang ng committee ito? 40,000 to 100,000. Depende sa isang season. May times po na kayang kumita ng 500,000 per kilo. In addition, salamat sa iyong candor, JB, ano? Doon sa affidavit din ni Arile, meron siyang attachment. Nakalagay dito yung mga personalities na involved sa droga. Yes, Your Honor. Pwede ba itong ipakita ko sa iyo para ma-confirm for in aid of our legislation kung ito ay tama or kung meron kang Narinig nakitang ko po yan kamalian na dito? napanood ko po sa television yung mga personalities na nabanggit niya and somehow 80 to 90% totoo yung sinasabi niya. But just to be sure that we are in the same page, Mr. Chair, may I request the assistance of the committee secretariat that we furnish the witness through the assistance of his counsel a copy of Annex A2 to A5 and request suspension for my time if possible, Mr. Witness. Identify. Ilang minutes? Ilang minutes? Ilang minutes na? So last time pa. Thank you po. Your Honor. Please proceed, Congressman Belaro. Sorry. Dito po kasi sa Annex A2, may nakalagay ho dito ng mga pangalan ng mga drug lords sa Pilipinas. Yes, Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam, ito po ba ay tamang listahan? Ben Marcelo, number 1. Sam Lichua, number 2. Peter Ko, number 3. Willie Yang, number 4. Robert Lee, number 5. Willie Ang, number 6. Vicente C, number 7. Jackson Lee, number 8. Number 9, Ang C. At number 10, Tom. At meron din dito pong listahan na mga bureau officers, non-com prison guards involved in drugs who act as protector courier. At lastly po, meron ditong listahan ng mga inmates sa medium na active na pagtutulak ng droga sa loob at labas. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Tama po ba itong listahan na ito ni Mr. Arile? Unahin po natin yung sa number 6, yung listahan po ng mga Chinese. Opo. Number 1, Ben Marcelo, tama. Sam Lichua, tama. Peter Ko, pangatlo, tama. Willie Yang, tama. Iangat po natin si Jackson Lee. Si Vicente C, qualified as mas mababa. Si Ang C, tumigil na po ito, matagal na. Robert Lee, tumigil na rin. Dito naman po sa mga bureau officers na... I'm sorry sir, pero pagtungkol po sa Bucor officials, I'm willing to give a list, pero wag na po sa nationwide television. Okay po. Naintindihan ko po. Ito po ay medyo by curiosity lamang po kasi Yes, Your Honor. kami po mga government officials, we are accountable na magbigay ng aming net worth. Ito po ay pinapatanong lang po ng aming staff din. Kung sa inyo pong estimate, magkano na po ang inyong net worth ngayon? Baka hindi po kayo maniwala. Nung nagkwento ako dito sa Sinumpaang Salaysay ko na nagbebenta ako ng shabu, ang kasabay niyan, nagmamanage din po ako ng mga video games na tig-piso. Yung pinapakain ko po sa pamilya ko, hindi kayo maniniwala, na galing sa pinaghirapan namin. Ako po ang nagpagawa ng visiting area sa Bilibid. Ako po ang nagpagawa ng opisina ng Idalaw. Marami po akong pinasimento ang kalsada dyan sa Bilibid. Marami po, may nagawa po akong basketball court and tennis court. 6 na dormitories ng brigada ako po nagpaayos. Yung kinita ko, naubos din po dyan sa loob. Pero hindi ko po maitatanggi na somehow, maybe 10% or 20% para magkaroon ng luxurious way of living, nakinabang din po ako dyan sa droga na yan. Salamat po. Confirm ba yan? I saw Director Asuncion nodding his head. Are you confirming that? According to the information that I got, sir, ito yung mga sinasabi niyang pinagawa niya ay tama po. In fact, about 2 weeks ago,
pinaklose ko ho yung store doon sa visiting area na sinasabi na because I learned that it was JB's store, sir. So, okay. Sino po ang nagsabi sa inyo niyan? Yung mga staff ko rin po sa Bucor po, sir. I learned that yung store through some intelligence work because nobody wants to talk about it at Bucor. And I just found out when I confirmed it when I had a short talk with JB. Okay. That yung store na yun ay kanya po. Submit po lahat yan sa DOJ para magawa na po ng DOJ yung trabaho po nila kasi you don't need this hearing to do that. Yes, you sir. don't need this hearing. Nandyan na po lahat, tao nyo po lahat yan. The people are waiting for you to take action, Mr. Secretary. You don't need the testimony of JB Sebastian for you to take action kasi pwede nyo naman ho ipakuha yan. So anyway, yung kay JB Sebastian, please submit the list. Yung hindi mo mai-broadcast in national TV, please submit that list immediately. Nasa iyo na ba ngayon yan? Ayusin ko po, Your Honor. Please submit that immediately to this committee. We intend to close this hearing today and we intend to get the report out within the week. So that is how urgent the matter is for us, and so we need this to be submitted. Since you are under the custody of DOJ and Bucor and the NBP, may I direct the Secretary of Justice to ensure that this is submitted to us within 24 hours. Yes, Mr. Chair, as a matter of fact, we are taking notes of all that's being discussed here. And for those to be submitted to the House, we'll do so. Thank you. Maraming salamat po. Mr. Chair, Congressman. I just like to interject really quick kasi alam ko mamaya pa ako magtatanong and I still have I don't know how many pa, no? Pero I just like to interject with something that JB and sandali lang, ano? General Asuncion. Tapos ka na ba? Are you done? Manifestation lang to. Manifestation lang po. Short Mr. Chair. manifestation, yes, please. We're all here to, of course, verify kung totoo po yung sinasabi ni JB. And I've also heard a while ago na sinabi niyo po na ikaw po gumawa ng tennis court, basketball court, and some of the roads. General Asuncion, are you aware na actually pamilya po namin ang nagpagawa ng tennis court at basketball court at kalye po? Marami pong tennis court doon, Your Honor. Yung sariling tennis court po ng komando. Alam ko po yung pinagawa ng airpot nyo sa Batang City Jail, Your Honor. Your Honor, just to remind that the period given you is just for a manifestation, not yes. for questions. That is all, Mr. Chair. Thank you. Okay, thank you. So, sa atin po, please wind up. You have 7 seconds, Congressman Bilaro. Last 3 questions, Your Honor. Mr. Sebastian. Yes, Your Honor. Nung after na malipat yung 19 inmates yes, Your Honor. ng kanilang detention center, kayo po ba yung nagpapatakbo ng drug trade sa Bilibid? I tried pero talagang nahihirapan ako ng todo, Your Honor. So sino po ang nagpapatakbo nung yung 19 na yun ay nakalipat na ng kulungan? Sila pa rin, nagpapatakbo pa rin, nandun sila dahil nakagamit pa rin naman sila ng cellphone nung nasa NBI sila, Your Honor. May I refer you, sir, to paragraph 52. Ito po yata ay nangyari na nung after na malipat yung 19 inmates, ano? Dito po sa paragraph 52, sinabi niyo po na lumuwag ang lahat. Cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyon yung pera. Please wind up. Sino po ang nagpapasok nito? Sino po ang responsable sa pagkaluwagan sa Bilibid Guards sa po, panahon Your yun? Honor. Guards, Your Honor. Guards. Guards lang po. Yes, Your Honor. Sinabi niyo rin po nung interpellation ni Congressman V.J. Lacson na malaki ang utang ng loob ng mga Pilipino kay Kulangko. Ano pang ibig niyo sabihin nito? Kung hindi po siya nag-concert, hindi po natin mababalitaan lahat na nangyayari sa loob. Dahil at po hindi po mabubuksan. Kasi kung kami po lahat ay magiging smooth operator, kung kami, kasi po yung pagpasok ng kontrabando sa loob, byproduct na lang po ito nung kinita namin si Shabu. Kung sakaling kami po JB, yes, Your Honor. You know, parang hindi yata maganda yon na you will use the House to acknowledge itong si Colango
for doing the country a favor. Irony, Your Honor. That is entirely something that we cannot accept in this House. So I direct the COMSEC and the committee secretariat to please strike off the record I'm that sorry, Your Honor. I'm question sorry. and those statements attributed to Colango. Lastly, Your Honor, Yes, Your Honor. Mr. Witness, are you willing to execute a waiver with respect dun sa mga bank accounts na sinabi mo para maimbestagahan natin? Wala po akong bank accounts na ginagamit sa drug trade, Your Honor. So, hindi po ako makikipag-execute ng waiver. Ito po mga bank accounts sinabi niyo po kanina, willing po ba kayo mag-execute ng waiver? Hindi po ako may-ari ng bank Hindi accounts. kayo Your Honor. may-ari Opo. noon. Lastly, sinabi niyo po kanina yung North Korea, ang supplier Yes, Your Honor. First time ko po kasi itong narinig eh. Can you elaborate on it kung ano ho ang... Medyo delikado po na nationwide television, but I'm willing to give a statement regarding that, Your Honor. Ito na lang po, last. Ano pong percentage yung galing sa Korea ng drug business? Nung year 2012 or 2011, maybe 60 to 70%, Your Honor. No further questions, Your Honor. Thank you, Your Honor. So we now recognize Congressman T. Andiyan ba? Congressman T? Wala. So we go to Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chair. JB, Mr. Sebastian, ito. Yes, Your Honor. Actually, sa lahat na observation ko lang sa lahat ng mga witnesses Yes, Your Honor. na pumasok dito sa committee, ikaw lang umamin na you're directly involved in Yes, drug Your Honor. trading. Yes, Your Honor. Now, gusto ko lang sundan yung sinabi yung question kanina ni Congressman Aliano. Yes, Your Honor. Kilala mo ba yung a certain Patso? Sino po, Your Honor? Patso. Yes, Your Honor. Anyway. Kilala ko po. Okay. Kasama ko po siya sa building 14, Your Honor. At one time, may transaction ba kayo cognized drugs? Doon sa Osames? Wala po, Your Honor. Kanya-kanya po talaga kami ng diskarte eh. Actually, kaya sumasama talaga ang loob ko. Parang nagbibigay sila ng impresyon sa buong Pilipinas na kaya nagkandaleche-leche ang bilibid ng dahil sa akin. Okay. So, but you're saying na bahagi ka doon sa trading. Okay? Of course, yes, Your Honor, now, inaamin ko. in detail, pakita mo nga, kasi yung drugs nandun sa labas, di ba? Yes, Your Honor. Now, example, ikaw na sa komando. Yes, Lahat Your ng Honor. mga network mo within the Bilibid, outside the Bilibid, yun yung mga contacts mo. Yes, Your Honor. Okay. Now, ipakita mo nga, maiksi lang, pakita mo kung paano yung transaction from a Chinese drug lord na contact mo, Yes, Your Honor. tapos doon sa contact sa labas, then yung source sa labas, tapos paano nangyari yung transaction in detail? Katulad po ng sinasabi ko kanina, kung meron kang alagang Chinese at may alaga kang isang Filipino drug trader, alamin mo lang kung magkano yung kuha niya or ilan yung kinukuha niya, pagsasalpukin mo sila ng Chinese, and then meron kang tubo doon sa kikitain niya. So, tama rin yung sinabi ni Patso na yung contacts outside, kunwari si Patso, contact niya taga Osames na dating inmate. Apo. Tapos may Chinese drug lord doon sa labas. Okay? So, doon yung actual na pagbibintahan. Yes, Your Honor. Pero yung bayaran ng pera sa loob ng Bilibid. Tama ba Hindi po, yun? through bank accounts po, Your Honor. So, sabi ko kanina, may mga bank accounts na hawak ka, no? But, of course, wala sa posisyon mga yon. Yes, Your Honor. Okay, now, tama ba ang sinasabi ni Secretary Aguirre kanina na sa 7 pa lang, more or less, sa tansya mo lang, sa 7 accounts, nasa 15 billion na ang pera na umikot dun sa transaction sa drugs? Probably, Your Honor, totoo po yan. Okay. Kanina, sinabi mo o dininay mo that you are a government asset. Tama ba? Yes, Your Honor. And that claim was made by Secretary De Lima. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, sa committee na to, sinasabi mo na nagsisinungaling si Secretary De Lima? Yes, Your Honor. Kasi technically, to be a government asset, kailangan po may mga pinirmahan akong papel. Never ako may pinirmahang papel tungkol sa ganyan. Pero may bali-balita din, no?
na kamag-anak mo raw si Secretary de Lima. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Not first degree, second degree, third degree? No, Your Honor. Okay. Now, Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. nung raid, ikaw lang out of the 20 lista doon sa memo na hawak ni Director Bukayo, ikaw lang yung wala doon. Hindi po. Sa lista. 14, Your Honor, with all due respect, 14,000 po kami. So kung meron pong 19, may natitira pong 13,000 something na hindi kasama sa listahan. Hindi, ibig sabihin yung mga high-profile inmate. Marami pa pong naiwan, Your Honor. Kung gano'n, sino-sino ang naiwan doon na involved sa drugs, ha? Na iniwan nila sino-sino? Ibibigay ko rin po yung listahan kay DOJ Secretary, Your Honor. Okay. Now, hindi mo ba inisip during the time, hindsight ngayon, after pumutok yung issue sa drug trade sa Bilibid, Yes, Your Honor. si Secretary de Lima nag-claim na GB Sebastian is a government asset. Yes, Your Honor. Tapos, iniwan ka doon sa loob ng raid. Yes, Your Honor. Dahil sabi nga ni Director Bukayo, ano ka raw, ang term na ginamit niya, manageable. Yes, Your Honor. Okay, now, hindi mo ba hindsight? Hindi ba inisip na iniwan ka, then si Secretary de Lima nag-claim na government asset ka, na after that, may nangyaring riot, nasaksak ka. Ano tingin mo doon? Naisip ko nga po na talagang sinasadya nilang bitawad yun ng nationwide television para tumahimik na ako at mapatay ako. Sa tingin mo, bakit? Bakit kanila likidahin? Ibig sabihin ba, Secretary de Lima is involved in all the plan to assassinate you? Hindi ko po alam kung ano yung tunay niyang agenda, bakit niya sinabi. Pero logically, hindi po talaga tamang sinasabi ng nationwide television na isang bilanggo, kasama yung mga kapwa niya bilanggo, i-announce mo na government asset siya. You mentioned a certain Major Donggael, di ba? Yun Yes, yung Your Honor. sumaksak sa'yo, si Clarence. No, sir. Si Tomas Donina, but it was Clarence Donggael who planned the assassination. Paano mo nalaman na si Clarence? Actually, sir, yung miyembro ng witnesses na unang ipipresenta rito, sila mismo ang palaging nagsasabi sa akin na mag-ingat ka kay Major. Huwag kang pupunta riyan sa visiting area. Kaya lang po, masyado ako naging kampante dahil sa presence ng Special Action Force. Inisip ko na kahit na anong mangyari, wala nang gagawa ng ganoon sa akin. Kaya kampante po ako nanonood ng TV noong time na yan. Si Clarence Donggael ba tao ni Major Magleo? Underclass po, sir. Opisyal din siya ng Kalasag? Yes, sir. In your own knowledge, involved ba siya sa drug trade? Si Magleo po? No, si Clarence Donggael. Yes, sir. Si Magleo? Yes, sir. Personally, may personal knowledge ako dahil minsan ako na siyang binigyan. Kasi nung first hearing, Magleo testified in this committee. Yes, sir. At tinanong ko siya kung involved siya sa drug trading, sabi niya hindi. Ako po mismo nagpabigay sa kanya, Your Honor. Totoo po na involved siya sa drug trade. So, balikan ko yung pagkasaksak mo, Mr. Sebastian. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, pagtingin mo ba na si Secretary de Lima and Clarence Donggael and the group inside the Bilibid that planned to assassinate you, ay may ugnayan, may koneksyon? It's hard to speculate, Your Honor. Pero in the mere fact na in-announce niya in nationwide television na asset ako, nilagay niya na sa peligro yung buhay ko. Si Clarence Donggael, before pa noon talagang nagpaplano na sa akin yan eh. Kasi iniiwasan niya talagang makatungtong ako dito sa Congress dahil alam niya, sasabihin ko lahat. Okay. Let me ask Junil. Junil, in Yes, relation to the testimony of Sebastian, he claims na 3 times na binigyan ng 2 million. Okay? Sakay ko lang ko, sa testimony niya, ikaw rin yung tinuturo, no, tumatanggap ng pera. And in your affidavit, do you have the document? Please read paragraph number 6. Noong October 2014 ay nakilala ko si Mr. Renante Diaz
na pinakilala sa akin ni Tatay Victor Mercado, si Renante Diaz ay tumatayong manager ni Herbert Colanco na kalaunan ay nakikisuyo sa akin na magparating ng mga letter request ni Herbert Colanco kay SOJ de Lima at kung minsan naman ay nakikisuyo siya sa akin na samahan para magdala ng invitation kay SOJ de Lima para sa concert ni Herbert Colanco. Kaming dalawa ni Renante Diaz ay naging malapit kaya paminsan-minsan ay lumalambing ako sa kanya ng pera katulad ng birthday ko, Pasko, for the boys. Pinapadala ni Renante Diaz ang pera sa money courier. Sa 3 pagkakataon, nagpadala ng pera sa akin si Renante Diaz ng buong, sir, iko-correct ko lang yung amount, sir. Kasi naalala ko, sir, nung Pasko at saka birthday ko, 20,000 ang pinadala niya, no? Ni Renante Diaz, sir. Hindi, sir. So, 20 yun, sir. Yun ang pong totoo, sir. 20? Yes, sir. Okay. Now, alam mo ba na si Renante Diaz will testify today? Yes, sir. In this committee? Yes, sir. Inaasahan ko po yun, sir. Tsaka yung mga sinasabi ni JB, ni Colanco, at ngayon yung sinasabi mong napakalapit sa'yo na manager ni J. Colanco. Yes, sir. Magte-testify ngayon na ikaw tumanggap sa kanya 3 times, 1 million every month. Ano masabi mo doon? Sir, kung totoo po yan, sir, yung mga sinasabi nila, sir, hindi na po kayo mahihirapan mag-imbestiga sa akin. Ako mismo aamin dito. Hindi, yun na nga, nahihirapan na kami na tanggapin yung sinasabi mo eh. Yes, sir, kasi dahil hindi lang sila, halos lahat na inmate, kilala ka. Yes, sir. Na pumunta dito sa house, sa Yes, committee. sir. Yes, sir. And testify. Yes, sir. O ngayon sinasabi mo ngayon na silang sinungaling. Yes, Ikaw sir. hindi. Yes, sir. Ganon? Yes, sir. Okay. Yung sinasabi ni Sebastian, ano bang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Anong tawag sa'yo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo ni Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Gano'n naman talaga sa ano, sir? Silence, please. JB, hindi pala sweetie. Junel. Sweet ang tono, hindi sweetie. Totoo yun, sir. Junel. Yes, sir. Kaya sabi ko last time, yes, sir. And this might be the last time that I will tell you, nandito ka na rin lang. Yes, sir. Sabihin mo na ang lahat na alam mo. Just like sa kay Deputy Director Ragos. Well, in fact, the supplemental affidavit of Deputy Director Ragos, yes, sir, para sa akin, hindi pa kompleto. Aabutan at abutan ka rin. Kasi, lahat ng mga witnesses, ikaw yung tinuturo, ikaw tumatanggap ng pera. Yes, sir. And until now, you're just saying, na akala ko sabihin mo kanina, na instead of 15,000, gawin mo sana ng 1.5 million. Eh, 20,000 lang pala, 5,000 lang nadagdag. Yes, sir, yung pong totoo, sir, eh. Ano pong sasabihin ko, Kaya sir? nga, again, I'm telling you, you're under oath and you've still time na hindi aabot sa'yo yung problema ng kaso. Sir, Junel. Sir, wala pa akong immunity, sir. Kaya, totoo lang po talagang sinasabi ko, sir. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Now we recognize Congressman Sabellano. Nandiyan ba? Wala? Mamaya ka na. Then Congressman Ferriols Pascual. Thank you, Mr. Chair. My questions are directed to Mr. Sebastian. Mr. Sebastian, sabi niyo po, 16 na taon na kayo sa loob ng NBP.
Hindi po. 16 na taon na po ako nakakulong. Sa loob po ng 16 na taon, ilang beses na pong nagkaroon ng drug raid sa loob po ng Bilibid? Major drug raid po. Yun po ba ang tinatanong ninyo? Oo. During yung NBI lang po, yung 19. 19. Yung 19 po na dinala sa NBI. Yun lang naaalala nyo? Yung kung major drug operation po ang tinatanong ninyo, yun lang po ang naalala ko. Pero meron po mga maliliit na operation na internal po, Bucor na ang gumagawa. Mga ilang beses yun? Too many to mention, hindi ko na maalala. Sabi niyo po kanina, nagkaroon ng raid ng mga firearms sa loob ng Bilibid. At sabi niyo kanina sa inyong obserbasyon ay parang moro-moro ito. Tama po ba yun? Hindi po. Yung mga contrabands po ang sinasabi kong parang moro-moro. Paano niyo nasasabing moro-moro o totoo ang isang raid na nangyayari po sa loob ng Bilibid? Kasi nga po, parang very unusual nung times ni Superintendent Tesoro, napapasukin ng sabay-sabay lahat ng kontrabando. And then by December, magkakandak pala ng raid. So, sa mga drug raids po na nangyari sa loob, masasabi niyo po na ito po ay totoong drug raid na nangyari? O na hindi po ito moro-moro? Actually, Your Honor, wala naman pong drug raid na specifically na hinahanap ay drugs. Kadalasan po ito ay greyhound or searching operation na hinahanap po lahat ng kontrabando, kasama na po dyan ng drugs. Sa mga nasasamsam po ng mga drugs sa mga raid na ito, gaano po naaapektuhan po ba ang supply ng droga sa loob ng Bilibid? Tulad po nung nabanggit ko kanina, very minimal lang po yung pinapasok na drugs dyan sa loob, parang for personal consumption. Pero yung bulk po talaga ng drug trade sa labas po ng Bilibid. After po ba ng mga raid na ito, may nangyayari namang pagbabago sa loob ng maximum po compound? Parang continuous cycle na lang po yan, Your Honor. Sa mga pangyayaring raid po na ito, meron po ba kayong mga tips na nakukuha or information na may darating po na paparating na mga raid? Minsan, meron po, Your Honor. So, sa mga information po na ito, sino po ang mga nag-i-inform sa inyo? Maaari niyo po bang sabihin sa komite na ito? On nationwide television po, mahirap. Pero I'm willing again to give the list to the Department of Justice Secretary. Opo. May I ask the committee po to take note of the commitment of the witness to furnish the DOJ the list of the persons involved in this leakage of the information of raids. Sa nangyari pong December 2014 raid, na kayo po ay naiwan at yung Bilibid 19 ay na-transfer po sa NBI facility. Yes, Your Honor. Masasabi niyo po ba itong totoong raid? Yes, Your Honor. Paano niyo po nasabi? As I said a while ago, wala pong commander or leader ng gang na nasama po dyan sa raid na yan. Gaano pong kalaki ang extent kapag nagkakaroon ng raid sa maximum compound? Ito po ba ay nangyayari sa ilang portion lamang o buong buildings po ay nagkakaroon ng raid? Depende po sa extent ng operation. Kapag internal lang, minsan sa inclusive lang po rin sa dormitory nila. Pero yung nangyari pong raid noong December, nung tinaguri ang Bilibid 19, composite po yan na lahat po ng operatiba nagsama-sama po dyan. So, ibig sabihin niyo po, sa mga nangyayari na internal raid na ginagawa ng Bucor, may mga pagkakataon na kayo po ay nakakatanggap ng tips, may pagkakataon na hindi. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin po, sa dinami-dami po ng mga raid na nangyari na nakakuha po ng mga kontrabando sa mga inmates, hindi po epektibo ang mga nangyayaring pagsamsam ng mga gamit kasi apparently hindi po nauubos ang supply ng mga kontrabando, hindi po natitigil ang pagpasok ng mga contraband sa loob. Tama po ba? Exactly, Your Honor. You cannot consider that as accomplishment kasi sila rin naman na nagpasok eh. May katanungan po ako tungkol sa mga pangyayari after po ng assumption ng bagong administration po ng New Bilibid Prison. Sa mga nakaraang hearing po, nagkaroon ng reports na meron na po tayong
na-minimize na po ang drug trade sa loob. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. So, yung mga nangyari pong mga drug raids, mga contraband raids, effective na po ba? Yes, Your Honor. Masasabi po natin. Yes, Your Honor. Wala na pong moro-moro, wala nang informants. Wala na po. Please wind up, Your Honor. That's it, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you. So, point of information lang for the benefit of the members. Alam naman po natin lahat na we were only allowed to conduct this hearing with prior approval from the Rules Committee. Just to announce that yung attendance po natin in this committee hearing is also considered attendance in the session which starts this afternoon at 4 o'clock. So, for the information of everyone. So, we now recognize Congressman Unabia. Kong Xiao. Wala. Congressman Abellanosa. Andiyan ba? Thank you, Mr. Chair. Each one of us is given only a very short time, so I believe that each member may not be able to possibly really... How much time do you need, Kong? 3 minutes will be enough. In fact, I am not going to interpolate anymore any of the witness this afternoon. I just have a point of observation, Mr. Chair. I would have asked this earlier, but I just waited for my turn. Anyway, my observation is that in the past 3 days of the hearing by this committee, we already had grilled, asked about more or less 15 witnesses, and we have scheduled 7 today, but I believe we will end up with only 1 with JB. I have also pointed out during the second day of the hearing that there is a need for this committee to go down deeper instead of having lateral direction of the investigations. So as far as DILIMA is concerned, we believe that there could be enough already materials, testimonies, that will warrant the filing of a case by the DOJ or by the authorities. My observation is that, as hinted by the chair earlier, you said, Mr. Chair, if I'm correct, that we may end the hearing today. Is that right? So that if we end the hearing today, that means that we will not really be able to get from the witnesses to unravel, to unearth the syndicates that are involved in the trading at the National Bilibid Prison. Because if this is really the drug trade center of the Philippines, we would like to believe that this supply engendered by these NBP drug lords account for, what did the President say? There are already about 6 million drug addicts in this country. So 6 million drug addicts in this country, that number is tantamount to how many tons and tons and tons of shabu. So would we like to believe, or what is our understanding here after this hearing? How much of the drugs problem have we really tackled with regards to investigating the drug lords inside the National Bilibid Prison? I do not expect any answer from you, Mr. Chair. But I will answer. I will answer. Okay, Mr. Chair. Unang-una muna, correction. 6 million, yun yung juice. Annihilated, ha? Yung 3 million, yun yung drug users and or drug lords. So, para hindi po tayo nalilito. 6 million or 3 million, that's a big number that I don't tend to believe that this could have, the NBP
drug lords can account for, we're here Mr. to Chair. establish facts. Ayaw po nating malito doon. Ano, So, we also would like to believe, Mr. Chair, that... On another point, yun pong gusto nyong alamin pa, if you were here earlier, you must have heard me say that these hearings will not stop. I heard you, Mr. Chair, that the Public Order Committee as well as the Dangerous Drugs Committee may hold their own hearings. Yung gusto nyo pong palalimin pa can be done there in those committees or even in the subcommittees. Kanya lang, for purposes of establishing what we need in aid of legislation para po itong issue ng proliferation of drug syndicates in Bilibid Prison, siguro po ay nakuha na po natin ang lahat ng makukuha natin. Hanggang mamaya po makukuha pa po natin, so that please rest assured that your voice will not be in vain if you wish to pursue further inquiries on the matter. Another point of observation, Mr. Chair, is that 27 seconds lang yung it's okay, Mr. Chair. Of this total number of witnesses that have been presented here, I believe that more than 95% are inmates of the National Bilibid Prison. And my observation, if that's the case, Mr. Chair, whether we like it or not, because they are there, they really have the tendency to please our officials, to please the people who are supervising them. So, in effect, Mr. Chair, I would like to believe that even if they say they come on their own will and volition to make the testimonies, they are technically still under duress. Mr. Chair, we want to object to that statement. That is your position. That's my opinion, Mr. Chair. That is your opinion. We respect your opinion, but again, for the sake of transparency, 15 witnesses po, 10. So, 2/3, hindi po 95%, 2/3, and then 5 witnesses na either government official or employee. So, 67, 70%, okay. 66% I stand corrected on that, but that's still a very... Mr. Actually, Chair, your time is up. Will there be an executive session, Mr. Chair? Tapos na po kanina umaga. Meron na, okay. Sana dumating kayo. Okay. Mr. Chair, Thank you, Mr. Chair. That's all. Maraming Mr. salamat. Chair, So we now recognize... just to interject, may we just express our objection to the statement of Congressman Abellanosa that these witnesses coming from the New Bilibid Prison would have a tendency to please their supervisors. It would seem as though all of the hard work that has been done in these past 3 days are all for naught, and we're just all wasting our time here. I really have to object to that statement, Mr. Chair, especially since I don't think Congressman Abellanosa was able to listen to all of the witnesses. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman. I should just give one sentence to respond to that, Sandali lang Mr. po Chair. muna, nagsasalita pa po yung Okay. chairman. Maraming salamat for that. Again, also that is your opinion. I hope that is shared by many of our members. Thank you po. Sige po. That's the opinion of Member Garcia. That's also my opinion that I expressed earlier, Mr. We Chair. respect each other's opinion. Yeah, I believe so. Mr. Maraming Chair. salamat po. So, Congressman Rocamora is... Thank you, Mr. Chair. I would like to ask on the issue of fundraising for the Secretary, then Secretary De Lima. Sure. In her